At uulitin ko po 'yan sapagkat hindi ko pa nare-record. Magandang hapon po sa ating lahat. Andito po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapang Pulitika dito sa Facebook Live. Hapon po ngayon, hindi umaga kasi kanina marami tayong inasikaso, tapos kanina ang daming mga kailangang report na tapusin, tapos meron din po tayong, interview kaninang katatapos lang kay Maricel Halili at, pinag-usapan namin ng political dynasty. So, 'wag natin ng talakayin muna 'yan sa ngayon. Ang pag-usapan natin hindi rin impeachment, although marami pa rin akong gustong sabihin sa impeachment, eh. Saka na 'yun sa Friday siguro. Ang unahin muna natin yung bumabalik na naman sa ating constellation, sa ating nightmare, sa ating inis ang usapin ng China. Sapagkat dito na hindi naman siguro lingid sa iyong kaalaman na nagalit ang ambasador ng China sa Pilipinas dahil sa di umano'y pambabastos ni, ah, spokesperson ng Coast Guard na si Jay Tariela sa China. Na para bagang, kapag sila na ang binastos ay ano, masama na. Samantalang matagal na natin sinasabi na sila ay namabastos ng matagal na sapagkat sila ay patuloy na pumapasok sa hindi kanila. Patuloy nilang ini-encroach ang ating exclusive economic zone na kung saan meron tayong sovereign rights. Patuloy silang nambubuli. Galit na galit ang ambassador ng China. Bakit daw kinarikature, ginawang cartoon ni Jay Tariela si Xi Jinping? Siguro kailangan nating sabihin sa kanya na matagal na rin kinakarikature sa China ang mga Pilipino at ang Pilipinas. So ano yon? Sila lang ang pwedeng magkarikature, tayo hindi. Ako'y nagpapasalamat kay Senator Risa Hontiveros sapagkat tumayo siya sa Senado at kinondem niya ito. At gano'n din si Senator Irwin Tulfo na talagang maanghang pinakawalang salita. If you cannot respect the fact that we're a democracy and we exercise free speech, then you better get out. 'Di ba? At ako'y nagpapasalamat sa labinlimang senador na pumirma sa resolusyon na nagko-condemn sa pambubuli ng China hindi lamang kay Jay Tariela kundi sa iba pang senador. For the first time in my experience, I see an ambassador na nakikipagbardagulan sa internet, sa social media, sa host country niya. For the first time, very un-ambassador-like. Kaya kung ako, tama yung magiging pagkilos na ideklara itong persona non grata itong inchik na ito, 'di ba? Ngunit ang nakapanlulumo dito, yung siyam na senador na hindi pumirma. At hindi lang pumirma ha, meron pa silang mga binibitawang salita na nakakagigil sapagkat malinaw na parang pinagtatanggol pa nila ang China na andiyan si Senator Marcoleta na halos parang sinabi na kailangan natin ang China, kailangan natin ang tulong, so therefore wag nating awayin. Parang ganun halos ang sinabi. Si Senator Amy Marcos, ngayon ay lumabas ng isa pang resolusyon, ewan ko kung ilan ang pumirma, na pinapalalahanan ang mga opisyal ng gobyerno na maging circumspect sa kanilang mga pagsasalita. Galing ito sa isang senadora na nung isang linggo lamang ay nagmarites na kaya daw nagkakasakit ang Pangulo ay dahil pinapabayaan ng pamilya, hindi inalagaan. Circumspect ba yun, senadora? Tapos galing niya sa isang senadora na inilaglag ang kanyang kapatid sa harap ng daan-daang libong tao at sabihin ito'y drug addict. Ganun ba ang pagiging circumspect? Madam Senator, I think you have to sit this one out. You don't have moral ascendancy to say anything, to tell us or to anyone to be circumspect in your words because you are not circumspect yourself. You know, kaya lalong bumababa ang tingin ng sa'yo, mababa na nga ang tingin ng mga tao sa'yo, lalo pang bumababa. Ako ang baba-baba na ng tingin ko sa senadora. Dati alam mo, isa ka sa mga sabi ko, ito magaling 'tong senadora, I admire you, but now that's all gone. You are in deep, 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 deep. Hindi ko alam kung ano yung saan nanggagaling itong galit nitong senador na ito, sa kapatid niya, eh. Parang walang tunay na kapatid na gumagawa na ganyan sa kapwa kapatid. Kami naman yung mga kapatid, mga away-away din kami, pero wala kaming ganyan, 'di ba? Meron tayong hindi pinagkakaintindi, but you don't do that to your brother. Tapos siya ngayon 'to pagsasabi na be circumspect. Pinapatamaan si Jay Tariela.
You know, ako mapapatawad ko, hindi naman mapapatawad, maintindihan ko ang mga tao na kung sila ay naging pro Duterte kasi pro China sila, 'di ba? Pero ang hindi ko maintindihan hanggang sa ngayon, diring-diri ako sa mga taong dahil pro Duterte sila, nagpo-pro China na rin sila. Na para bang wala silang tayo, na parang ito yung mga kakilala kong iba pa dito, nakasama ko pa yung isa sa Lasal, eh. Naging kaibigan ko pa, eh. Pero grabe, grabe ang pagiging pro China. At yung hindi porket galit ka sa China, pro America ka na. Ako galit din ako sa Amerika, sa ginagawa lang ni Trump. Although naawa ako sa mga tao nila, okey? So, anong dahilan bakit yung siyam na senador na hindi pumirma? Dahil gusto nila maging circumspect? Dahil natatakot sa China? Si Senator Robin Padilla, ang sabi ba naman kay Jay Tariela, "Ba't hindi ninyo pabugahan din ng tubig?" Na parang akala ko baga ayaw niyong giyera, parang ngayon gusto niyo patulan, 'di ba? Alam mo one of the most shameful episode in our history is when we elected Robin Padilla as senator. Ang hindi ko ngayon mapatawad yung mga taong binoto siya at hanggang sa ngayon ini-enable siya. Ngayon kung binoto niyo siya at nagsisisi kayo, fine. You know, kinikilala ko na ang tao minsan nagkakamali, ako nagkamali din ako sa pagsuporta kay Rodrigo Duterte dati. You know, nagkamali ako sa pagsuporta kay Amy Marcos, you know. Marami tayong mga pagkakamali. Pero yung patuloy mo silang i-enable, yan hindi ko mapatawad. Kahit naging kaibigan pa kita. Nandidiri ako sa inyo. I think that's a very strong word because here we are. China is already attacking our interests. Ang sisisihin nyo pa ang Pilipino. Iga-gaslight nyo pa kami. Eto, pumapasok nila sa ating exclusive economic zone, tayo pa ang may mali. Tayo pa ang may kasalanan. Ang nakikita ninyo yung di umano'y pambabastos ni Jay Tariela sa China, pero hindi mo nakikita yung pambabastos nila sa atin ng matagal na. Doon ako nagagalit, 'di ba? Alalahanin yung mga senador, nagpapasuweldo sa inyo ang bayan, buwis ko, okey? So, muli nagpapasalamat tayo dun sa mga senador na pumirma ng resolusyon, kay Senator Tulfo at saka Senator Hontiveros. At isang matinding pagkondena dun sa mga Pilipino kasama na ang mga senador na patuloy na nagtatanggol sa China. Pinagtatakam pa ang alam mo may mga nababasa ako ng mga galit na galit sinasabi bakit daw sila para bagang porket ganyan DDS na sila. Ang hiyang-hiyang sabihing DDS sila, eh, DDS naman talaga. May kilala akong ganyan, celebrity, you know? Parang lagi kong nakikita, lagi nag-aano na, you know, siya ay hindi daw yung parang galit na galit na ma-categorize, ma-label siya na Duterte, ganyan-ganyan. Eh, yun naman lahat ng mga sinasabi niya. Ako, you know, indeed, I'm on the side of government because government is doing something about this. I have criticisms against President Marcos, but at the same time, I also, you know, on some instances, I criticize him, but on some instances, I admire him. Gano'n naman dapat eh, hindi yung bulag ka na sumusuporta o bulag ka na galit. Eh, hindi ko rin gusto yung mga bulag na loyalista eh, 'di ba? May gano'n tayong mga dapat gamitin natin ang ating mga utak kasi binigay yan libre, 'pag hindi natin gamitin yan mapupurol yan, you know? Ewan ko, it's about time that we have to realize that there are people among us who's really not the heart is not in the Philippines. Masuwerte tayo sapagkat mas marami tayong ayaw sa ginagawa ng China. Ayon sa survey, napakadaming Pilipino ang galit sa ginagawa ng China. At dahil tayo mas nakararami, kailangan mas malakas ang boses natin. Mas iparamdam natin, ipadama natin dito sa mga opisyal na ito ng gobyerno, mga halal man o hindi, at doon sa iba pa na nag-e-enable yung mga vloggers, mga pro Duterte, enablers ng China.
Hindi naman natin inaaway yung mga inchik, eh. Ang inaaway natin yung mismong bansa at yung pulisiya nila na ayaw tayong patahimikin, ayaw tayong tantanan. Gustong angkinin. Siguro nabalitaan na mayroon namang bagong mga oil o ano, gas field sa Malampaya. Kaya gustong angkinin. Mga ganid, mga buwisit. So anyway, hayaan mo na. Darating ang araw, itong mga kumakampi sa China, may araw din 'tong mga 'to. Sa kanila malalaman na sila'y nasa maling panig ng kasaysayan. Huwag nating hayaan na itong minority na ito maging mas malakang boses para kaysa sa atin. Sana nakapagturo ko yung kaisipan, haplos ko mga puso at napabago mga panahon sa buhay, lalo na sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana nakapagsilbi ko sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Sa Biyernes, tayo ko uli ay magkwentuhan sa usapang politika. Try ko po na sa Biyernes maagang maaga, medyo maaga akong mag-uusapang politika. Sige, lagi kong sinasabi, mag-iingat tayo lagi. Eto, mayroon namang nakaambang pandemic na naman nasa India nagsimula. Buti na lang wala pa sa Pilipinas. Sana hindi na pumasok dito yung Nipah virus. Okay? Pagdasal natin, hindi ito makarating sa Pilipinas. Lagi tayong mag-iingat, lagi tayong magdadasal, at lagi nating ipagdasal din rin ang ating bansa, lalong-lalo yung mga kailangang maliwanagan. Okay? O siya, sige na. Lagi yung sinasabi, UP naming mahal. Ani mo Lasal. Bye for now. Talk to you Friday.